Ito po ang mga pwedeng mangyari at mangyayari. Pag hindi po nagtagumpay ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isyu po ng jurisdiksyon o meron bang kapangyarihan o jurisdiksyon ang International Criminal Court sa kaso ng dating Pangulo, matutuloy na po ang trial sa September ngayong taong ito. Ilang buwan na lang. Kaya ko po binabanggit yan dahil sa mga pangyayari, matapos po ang mga motion, petisyon ng mga abogado ni Duterte, lead by Attorney Nicolas Colpman, hindi po kinatigan Ni isa, wala akong natatandaan na kinatigan ng mga ICC judges ang mga naging petisyon. Una dyan ay yung sinasabi nilang dapat ay pakawalan dahil illegal ang pag-aresto dito sa Pilipinas. Hindi yung pinaniwalaan ng ICC. Pangalawa, yung paghaharap ng mga ebidensya ng mga ICC prosecutors, hinaharang din ng mga abogado ni Duterte, hindi rin pinagbigyan ng ICC. Sa halip ay ini-open pa ng ICC ang pagtanggap ng mga dokumento, ebidensya laban kay Duterte. Sumunod naman po na petisyon ay usapin ng di umano'y bias ang dalawang judges at dapat mag-inhibit or dapat mapalitan. Actually gusto nilang tanggalin. Pagkatapos ng ilang buwan, hindi rin po nakuha ng kampo ni Duterte sa katunayan na nanindigan ng ICC na walang jurisdiksyon ang Defense Council na tanggalin o ipatanggal ang judges. Talo na naman. Doon naman po sa issue ng interim release, hindi rin po malinaw until now kasi wala pong tumatanggap na ibang bansa na pansamantalang kukup-kup kay Duterte. Hindi pa rin po na ibibigay ng ICC judge ang pabor sa Duterte. Okay? At doon po sa mga nangyayari ay pumapabor pa sa complainant at ICC prosecutors kasi tuloy-tuloy po ang pagtanggap ng ebidensya. Sa naunang binanggit ko, hindi lang pala 11 batch ng dokumento o ebidensya ang naibigay. Mayroon pang susunod. Kaya aabot na ng mahigit na 1,000 mga dokumento at ebidensyang magpapatunay sa crimes against humanity against former President Duterte. Yan po yung nangyayari sa ngayon. So dahil dyan, kaya ko po nasasabi sa aking opinion na malaki na ang posibilidad na matuloy na yung trial sa September. Kasi ito po yung inaagapan o gustong pigilan at karapatan naman nila yon ng mga abogado ni Duterte na huwag matuloy yung trial. Kasi pag natuloy yung actual trial, presentation ng ebidensya, mahihirapan po ang dating Pangulo. Kasi napakabigat, napakatindi ng dokumento, ebidensya at testigo dyan po sa kasong ito. Parang ito rin yung impeachment trial against Vice President Sara. Kaya nila hinaharang sa aking opinion dahil nakita nilang napakabibigat ng ebidensya laban kay Sara. Ganon din kay former President Duterte. Napakabigat po ng mga ebidensyang magpapatunay sa paglabag sa karapatang pantao sa ilalim nung siya ay Pangulo ng bansa sa loob ng 6 na taon at ilang taon na siya ay naging mayor ng Davao City. Doon pa nagsimula kasi ang kasong yan. So yan po yung totoo. Kaya hanggat maaari kanilang pinipigilan hanggang sa humantong na sa interim release na plano or pag-question sa jurisdiction na ang aking paniwala mahirap na laban yan. At sa oras na maglabas ang ICC na sila ay merong jurisdiction, meron silang karapatan at obligasyon sa ilalim ng international law na litisin si Digong Duterte, ay yan po'y magtutuloy-tuloy na. Kasi sa loob po ng ilang buwan mula ng March 11 na mahuli si Duterte, laging nakapokus lang ang kampo ng mga Duterte tungkol sa ibang issue na ginagawa ng ICC.
hindi pa napapag-usapan ang tungkol sa ebidensya kasi wala pa hong actual trial. Pag umabot na sa actual trial, paglilitis, base sa mga presentang ebidensya, ang ICC prosecutors at private prosecutors, ibang level na yan. Kasi kaakibat dyan ang mga testigong buhay na magpapatunay na sila'y ginamit. Sila yung gumawa sa magitan ng kautusan. Sila yung mayroong alam dito sa kasong ito. Ibang level po yan. Kaya maging matalino sa pagsubaybay sa mga balita at paliwanag. Huwag maging sarado ang kaisipan. Kasi pag sarado ang kaisipan nyo sa ganitong klaseng balita, ang sasabihin nyo fake news. Ang sasabihin nyo bias. Hindi po. Ina-update ko lang kayo sa mga nangyayari at pwedeng mangyari. Diyan po sa kaso ng dating Pangulo. Ganun pa man, merong ilang buwan pa, July pa lang ngayon, August hanggang September 23 yung unang schedule kung hindi mababago. Ganun katagal. Ano ha? So, nakulong si Duterte ng March. So, April, May, June, July, August, September, 6 na buwan, kalahating taon. Ang unang trial kung sakaling matutuloy ito. At pag hindi naharangan, hindi napigilan ng Defense Council, tuloy na tuloy. Pero sa kasalukuyan po, dahil sa mga nangyayari, ay mukhang mas maraming napapaboran o base sa ebidensya na justify ng mga prosecutors na tama ang kanilang galaw at nakukuha nila ang suporta ng ICC, natatalo ang mga motion, petisyon ng kampo ni Duterte, malaking-malaki ang posibilidad na tuloy na ang trial by September. Ibang level na yan. Pag nagtuloy ang trial, lalong mas malabo ang interim release ni Duterte. Actually, alam na ho ito ng mga kapanalig ng mga Duterte kung ano mangyayari more or less. Ayaw lang nilang aminin. Nagsawa na nga sila dun sa copy fake news na uuwi na, makakalabas na, makakabalik ng Pilipinas, makakabalik ng Davao. Kasi pagkatapos ng ilang buwan walang nangyari. At hindi naman kasi ganun kadali yun. From day one naman, fake news yan. Pinapaniwala yan supporters, hanggang sa humantong na nga doon sa ibang level na yung away ng pamilya at ng mga vloggers. Hanggang sa yung pinakahuli, nag-display na nga na ibebenta yung property ni Duterte, ayaw nang pumayag ni Duterte. Hanggang sa yung mga nagbibigil pa doon, na tumatambay doon, pinalayas na. Pinaalis na yung mga nagbibigil sa bahay. So kaya nagulat din yung mga DDS, baka sila biglang pinapaalis. So may something. Epekto yan ng siguro stress, epekto na yan ng problema na kung anong nangyayari sa loob. Pero gano'n pa man, bahala na sila doon. Ang sinasabi natin dito ay yung mga nangyayari, update sa mga galawan ng magkabilang panig, prosecutors, Defense Council, at yung mga pwedeng gawin ng ICC. After all, sila rin po ang masusunod dyan kung ano ang mangyayari sa susunod na mga araw. Abangan! Please like and share ng video ito.